pagbutihan natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? So katulad nga nung tema ng ating 40th Convention, Unshakable Foundation. Basahin naman natin dito sa Matthew chapter 7. Praise the Lord. Matthew chapter 7 verses 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa sa salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang bahay na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Praise the Lord. Kaya pag-uusapan natin ngayon, the unshakable foundation. Sabi mo sa iyong katabi, the unshakable foundation. Alam mo po, sa ating buhay, maraming mga pagsubok na dumadaan. Merong mga trials, merong mga storm ng temptation, sickness, sometimes, or yung iba madalas, financial problem, mga digmaan, crisis, uncertainty, mga bagyo katulad ng problema sa pamilya, bagyo sa iyong pananampalataya na sinusubok, sa iyong emotions, at even sa loob ng church, mayroong mga storms na tinatawag sa ating buhay, mga kapatid. May bagyo, may pagsubok, may hamon palagi sa ating buhay. At ang pinakatanong, mga kapatid, hindi kung kailan darating ang bagyo ng buhay, kung hindi ang totoong tanong, mga kapatid, saan nakatungtong ang pundasyon ng iyong pananampalataya? Dahil sigurado ako may darating na bagyo sa buhay mo. Hello? Maybe hindi ngayon, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, buwan, o maaaring ngayon nasa bagyo ka ng buhay mo, kaya nakatitiyak ako, tsak na darating ang bagyo, pero ang tanong sa buhay mo, kapatid, saan nakatungtong ang iyong mga paa? Saan nakatungtong ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Because building the foundation of your faith is important para ikaw, mga kapatid, ay mag-survive sa iyong pananampalataya sa Diyos. Dahil maraming mga tao, mga kapatid, ang inaakala natin na successful outside, mukhang okay tingnan sa labas, okay naman, mukhang walang problema, but his or her foundation ay mahina. Mukhang matatag, mukhang hindi nadadala ng mga pagsubok, pero ang realidad, ang pundasyon ng kanyang pananampalataya, ng kanyang paglilingkod ay mahina. Kaya pagdating ng pagsubok, mga problema, agad na nagko-collapse. Gumuguho yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ayoko na mag-church kasi ganito, ganyan. Ayoko na mag-church kasi si ganito, si ganyan, ginawan ako ng masama. Chinismis ako. Inutangan ako, hindi nagbayad. Ano pa? Niloko ako, iniskam ako. Dinaya ako, ayoko na maglingkod sa Panginoon. Weak
ang foundation ng pananampalataya. Hindi ako tinulungan, hindi ako binati, hindi ako pinansin. Ha? Birthday ko, wala man lang nag-serenade sa akin. Hindi ako pinansin. O kung ano mang mga problema, mahina, nagko-collapse kaagad. Kaya nga dito nakita natin ang Panginoon, nagbigay siya ng halintulad na bilang isang tao, kailangan mamili tayo kung anong pundasyon natin itatayo ang ating pananalig at pananampalataya. Sabi sa ating binasa, sa bato o sa buhanginan. Sabi mo sa iyong katabi, mamili ka, bato, buhangin. Saan mo gusto? Dahil tiyak ako, yung isa, kahit bagyuhin, mananatiling nakatayo. Samantalang yung isa naman, konting mga ulan-ulan lang, katulad kaninang madaling araw. Sino nagising kanina? Mga ilang araw na ba dito umuulan, madaling araw noon? Lakas! Minsan talaga mapipilitan ka, tingnan ko yung church, baka nagtutulo. Baka matuluan yung mga equipment na kahit madaling araw talaga, titingnan mo, chichikin mo. Kailangan matatag ang ating pundasyon. Hindi simpleng ulan lang, simpleng problema lang, tayo ay susuko. Tatalikuran natin ang Panginoon, ayaw na nating maglingkod sa Kanya. Yan ang halimbawa ng weak foundation, ang iyong faith. Konting storya na iyong maririnig, maapektuhan na ang iyong pananampalataya, ayoko na mag-church. Ganyan pala si ganyan, ganyan pala si ganito, ayoko na, ganyan pala si pastor, ganyan pala si uhay leader, ayoko na maglingkod. Weak ang foundation ng iyong pananampalataya. Kaya kailangan mamili ka. At ang piliin mo, mga kapatid, ay ang unshakable foundation. Because the foundation determines the future. Kung ano ang pundasyon, yan, masusukat mo kung ikaw ba ay magtatagumpay o hindi. Kita nyo yung mga magagandang building, kung meron mang engineer, di ba? Yung magagandang building, yung mga skyscraper na tinatawag. Ang pundasyon niyan, hindi pwedeng basta-basta lang na mababaw. Kung minsan yung pundasyon, mas matagal pang natatapos kaysa sa kabuuan ng building. Hello? Kaya magtataka ka, dati nung pumapasok ako, meron akong construction lagi na nakikita. Sabi ko, ilang taon na to, hindi pa rin umaangat yung building. Yung pala, nung sinilip ko, yung ilalim ang pinaka-inuunang pinapatibay. Hello? Pinapatibay ng mga manggagawa, ng mga engineer, pinaplano, napakalalim, doon mo na nag-i-invest. At saka, nung nagsimula mong makita ang first floor, ilang buwan lang, ilang taon lang, nakita mo, yung building nakatayo na kagad, maganda na. Pero, yung pundasyon, ilang taong ginagawa. Hinuhukay, pinapatibay, sinisemento, pinapatatag. Hindi mo nakikita yung progress. Unang tingin, ang tagal naman yan. Hanggang ngayon, harang pa rin. Bakit? Pero hindi mo alam, hindi mo nakikita yung pinakailalim pala nun, ang pinapatibay. Kasi kung uunahin natin yung taas, mababaw lang, biglang usbong, biglang sikat, biglang galing, biglang nandun na sa posisyon, yun pala mga kapatid, hindi strong ang foundation, kaya anong nangyayari? Nabibigo at hindi nagtatagumpay sa kanyang ginagawa. Kaya di baling dahan-dahan mga kapatid ang iyong paglilingkod. Di baling dahan-dahan ang iyong pag-unlad. Di baling dahan-dahan ang iyong pagiging matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mahalaga, malalim ang hukay, matatag ang pundasyon at nakatitiyak ka na bato ang pundasyon ng iyong paglilingkod. Walang iba, ibig sabihin kung hindi ang ating Panginoong Hesus lamang. Di baling dahan-dahan. Huwag mo kagad isipin na gusto ko ma-promote. Gusto kong kumanta kagad dyan sa stage. Gusto ko kagad magtugtog ng gitara. Gusto ko kagad tumugtog ng tambol. Gusto ko kagad mangaral. Gusto ko kagad maging leader. Di baling dahan-dahan. Ang gawin mo ngayon mga kapatid,
yung iyong pundasyon, palalimin mo, patibayin mo. Hallelujah. Upang dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mga trials, dumating man ang mga kung anumang issues sa buhay, ay hindi ka kaagad matitibag. Hindi ka guguho. Bakit? Kasi nag-invest ka sa pundasyon. Na hindi pakitang tao lang. Kaya sa ating paglilingkod, hindi pwede, di baling dahan-dahan. Di baling unti-unti. Basta tiyakin mo na matatag ang pundasyon ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga nakita natin dito, parehong tao, nagtatag, nagtayo ng kanilang tahanan. Yung isa nagtatag sa bato, yung isa nagtatag sa buhanginan, pareho silang nakaranas ng bagyo. Sabi mo sa iyong katabi, dadanas ka ng bagyo. Maraming tao nagsasabi, bakit nung hindi pa ako naglilingkod sa Panginoon, walang pagsubok. Ngayon, nag-born again ako, tigang grabe pagsubok, ayaw ko na. Ha? Kaya nga nasusubok na ngayong pananampalataya sa Panginoon. Inuukit na, hinuhukay na yung foundation ng iyong pananampalataya sa Diyos. Di ba kapag ka naguhukay tayo, mahirap, nakakapagod mga kapatid? Sino dito ang nasubukan na maghukay, mag-construction? Dati nung tinatayo tong church, tumutulong din ako nun. Naguhukay kami ng pundasyon. Diba? Naghuhukay ng mga simento. Mahirap yun. Nakakapagod. Pero, pag iyong natapos na pagtagumpayan, ikaw mga kapatid ay lalakas. Nagko-construction ka, maya-maya, malakas ka na. Lumalakas yung katawan mo. Ganon din sa ating paglilingkod. Mahirap. Nakakapagod, nakaka-stress. Pero pagkatapos nating mapagtagumpayan, tumatatag yung ating pananampalataya sa Panginoon. Pareho silang nagtayo ng bahay, pareho silang binagyo, pero hindi sila parehong naging successful. Why? Because napakahalaga yung foundation. Sabay silang nagtayo, sabay silang binayo ng pagsubok, pero isa lamang ang nanatiling nakatayo. Bakit? Dahil isa lamang ang nanigurado ng kanyang pundasyon sa kanyang tahanan. Kaya sa ating buhay mga kapatid, siguraduhin natin. Dahil dyan nakasalala yung survival ng ating pananampalataya. Dyan nakasalala yung survival ng iyong family. Mga tatay, mga nanay, hindi lang tayo, no? Yung buong pamilya natin nakasalalay sa atin mismo. Kaya dapat tayo mismo siguraduhin natin ang pundasyon ng ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kasikatan, hindi dahil sa emotions, hindi dahil sa mga kaibigan natin, kung hindi dahil sa pagmamahal at sa pag-ibig natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya yung bagyo darating. Pero ang only foundation lamang, the true foundation, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng 1 Corinthians 3 verse 11, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kung hindi si Hesukristo. Hallelujah. Si Jesus Christ. Yung foundation mo ay hindi dapat sa church. Yung foundation mo ay hindi dapat sa tao, sa kaibigan mo, sa pastor mo. Kung hindi ang foundation ng iyong faith, tiyakin mo kapatid na ito ay sa Panginoong Hesukristo lamang. Madapaman yung kaibigan mo, madapaman yung pastor mo, madapaman yung leader, yung mentor na kinikilala mo, hindi ka magpapatinag, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Bakit? Dahil kay Jesus ka nakatutok. Sa Kanya mo itinaya ang pundasyon ng iyong buhay, ng iyong pamilya, ng iyong buong sambahayan. Si Jesus ang batong hindi nagbabago.
Si Jesus ang tagapagligtas na kailanman hindi kanya bibiguin. Si Jesus ang hari at Panginoon na kailanman, kapatid, hindi nagbabago. Ang mundo, ang daigdig, nagbabago yan. Ang gobyerno nagbabago, yung culture nagbabago, lahat nagbabago, tao nagbabago, mahal mo sa buhay, nagbabago yan. At nakikilala mo ang totoong tao kapag siya ay umaasenso na sa buhay. Hello? Ang tunay na ugali ng tao lumalabas kapag ka umaasenso na siya sa buhay. Ang tunay na ugali ng tao lumalabas kapag ka naupo na siya sa kapangyarihan. Ang tunay na ugali ng tao lumalabas kapag ka nandun na siya sa posisyon. Kaya lagi nating tatandaan, mga kapatid, ang mga tao nagbabago, pero ang ating Panginoong Hesus hindi nagbabago. Mahal ka niya mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Mahal ka ng Panginoon. Hebrews 11:8, 13:8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Hindi pa bago-bago ang mood ng Panginoon. Tapat siya sa kanyang salita. Tapat siya sa kanyang pangako. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, kung susundin mo ang kanyang salita, susundin ng Panginoon kung ano ang kanyang ipinangako sa kanyang salita. Kaya tsakin natin, mga kapatid, na yung pagsubok hindi tayo kayang sirain. Tsakin natin na yung takot hindi tayo kayang kontrolin. O ang ating kaaway, hindi tayo matatalo. O yung krisis. O yung mga sakuna, o yung digmaan, yung problema, ay hindi makakauga ng ating pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya, sabi sa Matthew 7 verse 24, hearing the word is not enough. Sabi mo sa iyong katabi, hindi sapat na pakinggan mo lang. Hello? Hindi sapat na makikinig ka lang ng Word of God. Nababasahin mo lang. Kailangang i-apply mo ito sa iyong buhay. Nagkakaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos kapag ito'y in-apply mo sa buhay mo. Ang salita ng Diyos, walang kapangyarihan kung pakikinggan mo lang. Kung babasahin mo lang, na wala kang intensyon na i-apply, gawin sa buhay mo. Para ang kapangyarihan ng Diyos mag-activate sa buhay mo, kailangang gawin mo ang salita ng Diyos. Kaya yung wise man na nabasa natin dito, narinig niya ang salita, at pangalawa, kanyang ginawa, sinunod niya ang salita ng Diyos. Maraming mga tao nag-a-attend sa church just to hear the word of God. At pagkatapos nun, okay na, nakapagsimba na ako. Narinig ko na ang sermon, okay na. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Hindi natatapos doon. Yung narinig mo, yung natutunan mo, i-apply mo sa araw-araw na buhay mo. Amen? Doon mo makikita ang pagbabago ng tao. Kung ina-apply niya ba ang salita ng Panginoon sa kaniyang buhay. Dahil ang strong foundation ay nabibuild through listening and through doing. Kung ano yung narinig mo sa salita ng Panginoon, ginagawa mo. Hindi lamang pakikinggan. Hindi lamang ito dahil parang ma-educate ka, magkaroon ka ng knowledge. Hindi lang ito parang emotion lang na gusto mo magpunta sa church kasi naiiyak ka, gumagaan ang loob mo. Hindi. Ang totoong pag-build ng foundation ng faith is number 1, through obedience. Pangalawa, through faithfulness. Pangatlo, through daily surrender to God. Araw-araw, you surrender to God. Obedience, faithfulness, and daily surrender sa Panginoon.
Na inisinusuko mo yung buhay mo, yung diskarte mo, yung gusto mong gawin, yung plano mo, isinusuko mong lahat sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng James 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ulitin natin, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ang Kristiyano ay kailangang mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi sinabi dito ayon sa culture, ayon sa society, ayon sa community. Hindi. Ang Kristiyano, ang anak ng Diyos ay kailangang mamuhay, ano daw? Ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya sabi ng Word of God, useless yung pagpunta mo sa church. Useless yung pagbabasa mo ng Biblia. Useless yung pag-attend mo ng mga Bible study ng gawain. Nanonood ka pa sa YouTube ng mga paborito mong preacher. And yet, hindi mo naman ginagawa yung salita ng Diyos na iyong narinig. Hello? Kaya nga, ang ating paglilingkod ay hindi lamang pakikinig, kung hindi ito'y ang pagsasagawa ng salita ng Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng pagsasagawa ng salita ng Panginoon, there is power. Yung faith na activate because we do kung ano ang instruction ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga si Job, mga kapatid, he had an unshakable foundation. Kahit nawala na yung kanyang kayamanan, yung kanyang mga anak, sabay-sabay namatay, isang araw lang. Napakayaman ni Job, nawala, sabay-sabay nawala. At pati yung kanyang kalusugan, nawala. Hindi siya natinag. Sabi niya sa Job 1 verse 21, hubad akong lumabas, hallelujah, sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Hallelujah. Marami sa ating mga tao nag-aakala na lahat ng meron tayo, tayo ang nakaipon, tayo ang nakapundar. Pero anong sabi ni Job? Lahat ng meron siya, in-acknowledge niya na nanggagaling sa Panginoon. Kaya nung nawala, madali niyang tinanggap. Kung ito yung pagsubok, sabi ni Job, na gusto ng Panginoong danasin ko, tatanggapin ko. Tutal, wala naman akong dala. Nung ako'y isinilang, wala naman akong pagmamayari. Ngayon, ang yaman-yaman ko na. Ngayon, marami akong mga anak. Ngayon, marami akong ari-arian. Malusog ang aking pangangatawan. Kaya nung binawi ng Diyos, tanggap niya. Hindi siya natinag. Hindi siya sumuko. Hindi niya tinalikuran ng Panginoon. Tayo kaya, mga kapatid, kung bawiin ni Lord yung mga bagay na pinapahiram lang naman din niya sa atin, kaya pa kaya natin na maging matatag sa Panginoon? Kaya pa ba kaya natin na hindi tumalikod sa Kanya? Kaya pa ba kaya natin magtiwala? Kaya pa ba kaya natin na magpatuloy sa paglilingkod sa kabila ng kahirapan ng buhay, ng struggles natin? Pero natiis ni Job, naging matatag siya. Mayroon siyang unshakable foundation sa kanyang paglilingkod. Kaya tiyakin natin, mga kapatid, because life built on the sand will collapse. Faith built in the sand will collapse. Hindi mapagkakatiwalaan na magtayo ka ng matatag na tahanan sa isang buhanginan, sa isang beach, sa isang lahar. Hindi pwede. Maaanod ka. Hello? Mawawash out ka. Kailangan sa bato. Kailangan sa matatag. Ano ba itong mga sand sa buhay? Mga buhangina na akala natin
nakakapagpundar tayo, nakakapagpundasyon tayo ng matatag. Living without God. Yung pamumuhay mo na para bang wala kang Diyos, wala kang Panginoon, na ikaw ang nasusunod sa buhay mo. Sinful lifestyle. Na normal na lang yung mga kasalanan, mga makasalanang gawain sa buhay mo, normal na lang. Na kahit born again ka na, sumasyat-syat pa din paminsan-minsan. Humihit-hit-hit-hit pa rin paminsan-minsan. Sumusubok-subok pa rin ng mga bagay na dapat matagal nang tinalikuran. Wala namang nakakakita, wala namang nakakaalam. Normal na lang, na immune. Pride and self-reliance. Yung parang laki ng tiwala mo masyado sa sarili mo, na parang kaya mong gawin ang lahat kahit wala ang tulong ng Panginoon. Nagbe-build ka ng foundation sa buhanginan. Kaya nga, madaling magtayo ng tahanan sa isang buhanginan. Less effort. Imaginin mo, hindi mo na kailangan hukayin. Tayo mo na lang dyan, di ba? Madali. Mas madali siya kaysa sa doon sa mabato kasi bubutasin mo. Talagang napakatindi. Gagawan mo ng paraan para maitayo ng matatag yung pundasyon ng bahay mo sa isang batuhan. Mahirap yun. Sa buhanginan, ang dali maghukay eh. Hello? Ang dali mo bumuo ng bahay, napakadali. Walang effort. Kumbaga sabi nga, effortless. Hindi masyado nag-require ng sacrifice. Hindi masyado nag-require ng obedience. Hindi masyado nag-require ng commitment. Kaya lang, eventually, it will surely collapse. Hindi mo kailangan masyado mag-effort. Hindi mo kailangan masyado magpakahirap. Pero, madali ding mawasak. Pero pag ikaw ay nagtatayo ng bahay sa bato, natural na ikaw ay nahihirapan. Hello? Ikaw ay napapawisan, ikaw ay nagtsatsaga, hallelujah. Ikaw ay parang nabibigatan, talagang nai-stress kung minsan. Pero worth it pagkatapos mong itayo ang iyong bahay, tiyak, hindi basta-basta mawawasak, hindi basta-basta masisira. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, paano? How to build an unshakable foundation? Number 1, build on Christ, on Jesus Christ. Number 1, kailangan meron kang personal relationship sa Panginoon. Kailangan ligtas ka, of course. Kaya kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi mo pa tinatanggap si Jesus, tanggapin mo muna siya. Yun yung pinaka-start na makabuild ka ng strong foundation, unshakable foundation ng iyong buhay. Hindi yung magpapamember ka lang sa church dahil para mabigyan ka ng certificate, dahil requirement para ikaw ay mag-ibang bansa o ikaw ay mabigyan ng baptismal, mga ganyan. Tapos after mo makuha yung kailangan mo sa church, wala ka ng pakialam. E di ka na mahagilap. Kung hindi, ang kailangan, magkaroon ka ng personal relationship sa Panginoon. Hallelujah. Kailangan kilalanin mo ang Panginoon. Sabi ng Acts 4 verse 12, at sa kanino mang iba ay walang ibang kaligtasan. Kung hindi sa tanging pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Hindi sa church, hindi sa organization. Kaya ang loyalty mo hindi dapat sa tao. Ang loyalty mo hindi dapat sa organization. Ang loyalty mo hindi dapat sa mga friends mo, ka-churchmate mo, at kung sino man, kung hindi ang loyalty mo dapat na kay Jesus Christ lamang. Pero anong nangyayari? Yung loyalty ng iba, mas loyal pa sila sa kanilang fraternities, sa kanilang sororities, kesa sa Panginoon. Mas loyal pa sila sa kanilang relatives, sa kanilang asawa,
sa kanilang mga anak. Dapat ang loyalty natin na kay Jesus. Pangalawa, build through God's Word. Una, kailangan mag-build ka kay Jesus Christ, magkaroon ka ng relationship. Pangalawa, mag-build ka sa Kanyang salita. Psalms 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Yung Word of God ang nag-guide sa atin. Ang Word of God ang ating tanglaw, ang ating patnubay. Ang foundation natin ay ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Walang iba. Kaya pag pumupunta kayo dito sa church, walang ibang topic kundi Word of God. Hindi networking, hindi pagbebenta ng sabon, hindi pagbebenta ng skincare. After ng church, bahala kayo kung gusto niyo yung pag-usapan. Pero during the service, walang ibang topic kung hindi ang salita ng Panginoon. Yun yung foundation natin. Kaya dito sa Bakmi, sa Born Again, hindi tayo nagtuturo ng mga aral na wala sa Bible. Kung mapapansin nyo, yung mga pastor dito nagbabasa ng Bible. Hindi yung magbabasa lang isa, dalawa, tapos imbento na yung iba. Madaming preacher na ngayon yung nagbabasa isang verse, tapos saan-saan na napupunta. Kaya tuloy yung iba, tinuturuan yung mga members, maghukay tayo, may gold. Hukayin natin tong pulpito, may gold dito. Ang daming mga pastor ngayon na napapabayaan yung kanilang church dahil nahuhumaling because hindi na priority yung Word of God. Priority na how to make money. Paano tayo magkakapera? Di ba? At yun ay hindi foundation na bato. Yun ay foundation na buhangin lang. Hello, andyan pa ba kayo? Build through pangatlo, prayer. Paano mag-build ng foundation? Relationship kay Jesus. Pangalawa, through reading His Word. Pangatlo, through prayer. Panalangin, mahalaga yan. Through obedience, hindi lamang narinig mo, hindi lamang nagpipray ka, kung hindi sinusunod mo ang salita ng Panginoon. At through trials, part ang trials. Number one, ganito kasi yan eh. Number one, you learn the Word of God. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, you learn the Word of God. Pag tinuruan ka ng pastor, ng preacher, you learn the Word of God. Amen? Pangalawa, darating na yung testing na, examination. Kung kaya mo bang gawin yung natutunan mo na salita ng Panginoon. Parang school, una, lecture. Pangalawa, mayroong exam. Di po ba? Amen? Masusukat doon kung yung natutunan mo ba, kaya mo bang gawin? Kaya mo bang i-apply? At lastly, mayroong trials na yung nalaman mo, yung ginagawa mo, susubukin pa kung talaga bang desidido ka sa yung ginagawa. Hello? Kaya dapat huwag ka kagad sumuko. Pag natutunan mo ang salita ng Panginoon, pangalawa mong gagawin, i-apply. At pagkahabang ina-apply mo na, meron pang trial, meron pang testing. Kaya habang ina-apply mo, huwag kang huminto na gawin yung salita ng Panginoon dahil itetest pa yan kung talaga bang buo ang loob mo ng ginagawa mo yung salita ng Panginoon. Yung iba, sumusuko na sa trials. Ina-apply lang sandali, ay parang di naman effective, ayoko na. Ayoko nang gawin. Kaya walang nangyayari. Hindi lumalago. Hindi tumitibay. Hello? Ang kaniyang paglilingkod sa Panginoon. Pero kung gusto mong tumibay, learn the Word, apply the Word, and then manatili ka doon. Pangatawanan mo yung application ng salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, God can keep you standing. Sa tulong ng Panginoon, kaya niya na ikaw ay nakatayo kahit may pagsubok ka sa buhay mo ngayon. Sabi ng Psalm 62 verse 6, truly, He is my rock
and my salvation. He is my fortress. I will not shaken. I will not be shaken. Sabi mo sa iyong katabi, I will not be shaken. Sabihin nyo sa comment section kung nakikinig kayo, I will not be shaken. Sa tulong ng Panginoon, mga kapatid, hindi ka matitinag. Hindi ka masishake. Hindi ka susuko. Oo, may pagsubok, may problema. Pero sa tulong ng Diyos, hindi ka tuluyang guguho at mawawasak. Sa pagsubok, pwede kang mabigo, pwede kang umiyak, pwede kang mag-struggle, pwede kang ma-stress, ma-pressure, normal yan. Pero ang pangako ng Panginoon, pag umasa ka sa Kanya, hindi Kanya bibiguin. Tutulungan Kanya na nakatayo, na nandyan ka pa rin sa kabila ng mga pagsubok at bagyo at hamon sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, tsak, may darating na storm. Tsak, may darating na bagyo sa buhay. Nakatitiyak ako dyan. Mananampalataya ka man o hindi, nakatitiyak ako, talagang dadaan ka sa bagyo ng buhay. Ang tanong, mga kapatid, ganito, nasaan ang foundation mo? Sino ang foundation ng buhay mo? Dahil kung si Jesus ang gagawin mong foundation ng buhay mo, hindi ka magigiba, hindi ka mawawala sa Kanyang pag-ibig. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Money, hindi tayo masusustain. Success, temporary lang. Emotions, relationship, religion, kahit sarili natin, hindi natin mapagkakatiwalaan. The only one foundation is unshakable. Walang iba kung hindi si Jesus Christ. Balakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Build your life on Christ. Return to obedience. Maging masunurin tayo. Bumalik tayo sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Strengthen your prayer life. Bumalik tayo sa pagiging madasali natin sa Diyos. Kahit gaano tayo kapagod, mga kapatid, gaano tayo kabisi, lumuhod tayo, umiyak tayo, magpakumbaba at manikluhod tayo sa ating Panginoon. And trust God in every storm. Kahit may storm, kaya kang palakarin ni Lord sa taas ng storm. Si Pedro, nung nakita niya ang Panginoon, nakalakad siya. Pero nung na-distract siya dahil sa storm, nagsimula siyang lumubog. Kaya mga kapatid, huwag kang papadala sa distraction ng storm. Mag-focus ka lang, tumingin ka lang kay Jesus. Tiyak, malalakaran mo yung bagyo ng buhay mo. Hiniling kong tayong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin ang Panginoon, kapatid. Hallelujah! Praise the name of the living God. Lord, Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na salita, O God. Na ikaw, Lord, ang aming strong foundation. Unshakable foundation, Lord, sa aming buhay. Panginoon, kung wala ka, Lord, hindi namin kayang magtagumpay. O Diyos, kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, hindi namin kaya, Lord, na manatiling nakatayo sa gitna ng paghihirap ng mga pagsubok sa aming buhay. Lord, dahil sa iyo, narito kami. Dahil sa iyo, Panginoon, nakatayo pa rin kami. Dahil sa iyo, Panginoon, hindi kami natinag, O God. Dahil sa iyo, Lord, kami ay nanatiling nakatayo at nanatiling malakas. Panginoon, sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Lord, hallelujah, hallelujah. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name, Lord Jesus. Lord, dalangin ko, pagpalain mo ang iyong mga anak. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at pananalig sa iyo. Alam ko, Lord, yung iba, dumadanas na ng storm sa kanilang buhay. Alam ko yung iba dumadanas ng pagsubok ngayon. Pero Lord, I believe, I trust in you, Lord, na kaya mo silang lingapin, Panginoon. Kaya mo silang hilain, Panginoon. Kaya mo silang tulungan, Panginoon,
upang malagpasan ang bagyo sa kanilang buhay. Lord, I believe kung hindi man dumaranas ng bagyo, naniniwala ako, Lord, na lahat kami maaring dumaan sa bagyo ng buhay. Panginoon, tulungan mo kami na maging handa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging gising. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami matitinag, O Diyos, na kahit anong bigat ng pagsubok, Lord, hindi kami tatalikod sa iyo. Hindi kami aalis sa iyong presensya, Lord. Katulad ni Job, O God, na hindi siya, Panginoon, natinag, na natili siyang tapat. At siya, Panginoon, ay binigyan mo ng reward. Lord, gusto namin ng reward. Gusto namin ng gantimpala, Panginoon. Kung iyong paraan na dumanas kami ng bagyo para matanggap yung reward na yun, Lord, so be it, O God. Willing kami, Lord, na dumanas, humarap ng storm para lamang, Panginoon, yung reward, hallelujah, na galing sa iyo ay aming makamit, Panginoon. Lord, salamat, pagpalain mo ang iyong mga anak na narito sa iyong templo, mga kapatiran at kaibigan namin, kasama namin online. Lord, salamat sa iyong salita, na ang salita na aming narinig, Panginoon, hindi lang namang namin mapakinggan, kung hindi ito ay i-apply namin sa aming buhay. Na ito, Panginoon, ay papanindigan namin, Lord, habang ginagawa at ginagampanan namin ang iyong banal na salita. Lord, sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. We give you all the praises and the glory. Hallelujah, in the mighty name of Jesus, the Lord we serve. Hallelujah. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.